Nagpadala ng tauhan ng Department of Migrant Workers sa Cambodia upang tulungan ang nasa 27 Pilipino doon na nabiktima ng mga illegal recruiter. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, itong Enero nagtungo sa Cambodia ang mga biktima at pinangakuan na magtatrabaho doon bilang tech support representatives. Pagdating sa Thai border, doon na napag-alaman na sapilitan pala silang magtatrabahuhin sa isang online scam facility. September 26 nang ma-rescue ng mga otoridad ang mga Pilipinong biktima sa Cambodia. Muli namang nagpaalala ang DMW sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa na suriing mabuti ang papasukang kumpanya at makipag-ugnayan lamang sa mga accredited recruitment agencies. Pinatawan na ng DepEd ng 90-day preventive suspension without pay ang guro na sangkot sa pananampal sa isang estudyante na kinalaunan ay nasawi sa Antipolo City. Ayon kay DepEd spokesperson Assistant Secretary Francis Cesar Bringas, agad ipinataw ang parusa kasunod ng reklamong grave misconduct na inihain laban sa guro. Matatandaang October 3 nang bawian ng buhay ang grade 5 student matapos umanong sampalin ng kanyang guro. Muli namang ipinaalala ng DepEd na mahigpit na ipinagbabawal ng ahensya ang anumang physical, verbal at emotional abuse sa loob ng mga paaralan. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, gipahigayon nitong adlang Lunes ang groundbreaking ceremony sa First Davao Oriental 50 megawatt solar power generation plant. Ganay mutang sa Barangay Maputi, Banay-Banay, Davao Oriental. Gilauman, nga dakong tabang among proyekto sa munisipalidad sa Banay-Banay, diin nahimutang kini sa 40 hektarya nga area. Gawas sa dugang income sa mga munisipalidad, dugang employment usab kini tungod libuan ang makatrabaho sa pagsugod sa pag-construct ingon man sa pag-operate niini. Gilauman nga makahatag kini og igong supply sa kuryente nga clean renewable energy nga dakong tabang sa ekonomiya ug turismo diha sa Davao Oriental. Gitambungan ang mga seremonya sa mga opisyales sa munisipalidad ug provincial government sa Davao Oriental. Pusali sa mga tubag sa atuang mga brownouts diri sa atuang probinsya, no? So rest assured nga kami na taga Banay-Banay magbantay o kanunay ampingan namo ang mga partnership sa atuang lugar. The abundant solar energy potential of Davao Oriental will be a substantial contribution to reducing carbon emissions and fighting climate change. As we begin this remarkable journey, let us not forget, as I've said a while ago, the visionary leadership of the late Governor Corazon N. Malaniawan. Samtang nangandam na ang City Transport and Traffic Management Office kung CTTMO Davao sa pagpatuman sa City Ordinance 0270 Series of 2023 o ang bagong Speed Limit Ordinance dinhi sa Dakbayan. Sumala pa ni City Transport and Traffic Management Office kung CTTMO Chief Junicio Abude, nakig-alayo na sila sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Region 11, kabahin sa speed limit and signages, ngay pamutang sa national and local community road sa syudad. Gani nagpasalig usab kini nga mapatuman ang mga ordinansa human sa pagtaod sa mga signages o mga pavement markings. Ubos sa mga ordinansa, ipatuman ang 60 km/h speed limit sa mga major roads sama sa Ulas Crossing, Monumental Way Park Crossing sa Panakan, Bunawan Crossing ug sulod sa Davao City Coastal Road. 30 km/h ang ipatuman ngadto sa mga minor roads, samtang 40 km/h sa tourist street along sa minor vehicles. Apan 30 km/h ang ipatuman ngadto sa mga truck ug 20 km/h alang sa mga subdivision ug barangay roads, hilabi na sa mga school zones. Ug mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTV page. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.